Okay, ngayon mga bata, ang pamagat ng ating kwento ay tungkol sa ang tipaklong at ang langgam. Noong unang panahon, may nakatirang langgam at tipaklong sa parang. Masisipag na nagtatrabaho buong araw ang mga langgam. Nangongolekta sila ng mga butil ng trigo sa palayan ng magsasaka sa malayo. Sila ay nagtatrabaho ng napakadisiplinang paraan. Maaga silang nagpupunta sa sakahan tuwing umaga sa oras na may sapat na liwanag para makakita. At magsimulang magbuhat ng mga mabibigat na butil ng trigo na nakapatong sa kanilang ulo. Maingat nilang inilalagay sa imbakan ang mga butil ng trigo at pagkatapos bumabalik sila muli para kumuha pa. Sa kabilang banda, ang tipaklong ay napakatamad. Nagpapahinga sa lilim ng buong araw. Umaawit ng mga kanta mag-isa at masarap na kumakain. Nagpapakasarap siya sa buhay ng todo at walang pakialam sa susunod na mangyayari. Lagi niyang kinakawaan ang mga langgam na nagtatrabaho buong araw. Lumipas ang mga araw, tinatamad na lumundag ang tipaklong sa damuhan. Masigla, masaya, at laging busog at humuhuni at umaawit sa kanyang sarili dahil masarap ang buhay ni Tipaklong. Habang ang mga langgam ay nagbubuhat ng mga trigo at dinadala ito sa kanilang mga lungga buong sipag. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga langgam, isa sa kanila ang nahulog dahil sa bigat ng butil na buhat niya. Siya ay pagod na at nasasaktan. Sa halip na tulungan ng langgam, tinitigan lang siya ng tipaklong at pinagtawanan. Ginoong Tipaklong, maaari mo ba akong tulungan buhatin ang trigo papunta sa aking lungga? Pasasalamatan talaga kita ng gusto. Ngunit siya ay hindi pinansin ng Tipaklong at nagpatuloy sa pagpapatugtog. Kaya naman, buong lakas na binuhat ng langgam mag-isa ang trigo. Bakit ako magpapakahirap, langgam? Halika, magpahinga ka muna. Pakinggan ang kanta ko. Narito ang tag-init, maaliwalas at mahaba pa ang araw. Bakit sinasayang niyo ang sikat ng araw para magtrabaho? Hindi siya pinansin ng langgam at yumuko na lang. Binilisan niya ang paglakad papuntang sakahan at ito ay nagpatawa ng malakas sa Tipaklong. Munting langgam, na nakakaawa ka naman. Halika, sumayaw tayong dalawa. Kalimutan mo yung trabaho, magpakasaya tayo sa tag-init, maglibang ka. Bakit kailangan paghandaan ang taglamig? Napakarami pang pagkain sa ngayon at maraming panahon para maghanda sa taglamig. Tumutulong ako sa pag-ipon ng pagkain para sa taglamig at mapapayo ko ring gawin mo ito. Ngunit alam ng langgam kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya naman nagpatuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Habang ang Tipaklong ay lumulundag at patawid sa parang na masaya, kumakanta at sumasayaw. Ito ay nagpatuloy sa mga sumusunod na araw. Sa halip na nagtatrabaho at paghandaan ang taglamig, mas ginusto niyang magsaya sa kanyang libreng oras. Hindi niya naisip na ang napakagandang araw ng tag-init ay hindi habang buhay at di magtatagal, darating na ang taglamig at tag-ulan. Ang tag-init ay naging taglagas at ang taglagas ay naging taglamig. Ang liwanag ay bihirang makikita at mga araw ay maiksi na. Makulimlim ang gabi, mahaba at madilim. Nagsimulang umulan ng niebe, naging napakalamig na.
Nanginginig ang tipaklong sa lamig ng simoy ng hangin. Sinubukan niyang balutin ang sarili sa mga tuyong dahon sa paligid. Ang malakas na hangin, hinipan ito papalayo. Siya ay nagutom at walang makitang makakain. Siguradong siyang pag hindi siya makakain, mamamatay na siya. Nanghihina na siya at di nagtagal, napagtanto niya na tama ang mga langgam. Ayaw ko nang pumunta. Gutom na ako. Wala na akong masisilungan. Wala na rin akong makain. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Hindi niya inaakalang magiging matindi ang taglamig kagaya ng dati. At dahil hindi siya nag-imbak o tumulong sa iba, hindi na niya masisilayan ang susunod na tag-araw. Wala na siyang matutuluyan at sobra ang gutom. Habang nagmamasid, nakita niya ang mga langgam na nagpapakasarap sa pagkain na inimbak nila noong tag-araw. Pupuntahan ko si langgam at manghihingi ako ng pagkain at makikisilong, sinabi ng tipaklong, na may pag-asa at agad tumungo sa bahay ng mga langgam at kumatok sa kanilang pinto. Langgam, papasukin mo ako. Ako ay gutom na gutom at walang masisilungan. Napakalakas ng ulan. Nagmamakaawa ako sa iyo, langgam. Halika, tipaklong. Pumasok ka at kumain. Naway maging aral ito sa iyo. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangan mag-ipon ng pagkain kapag magandang araw. Ang sikat ng araw at pagdating ng tag-ulan, may makakain ako. Ang pasasamo ni tipaklong. Ngumiti na lamang si langgam. Mula noon ay nag-ipon na ng pagkain si tipaklong kagaya ni langgam. Wala siyang inaksayang panahon para may kakainin siya pagdating ng tag-ulan. Tinularan niya si langgam mula noon, magkaibigan na sila. Mga bata, diyan nagtatapos ang ating kwento, ang tipaklong at